Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid, saan man kayo naroroon. Purihin ng Diyos sa panibagong pagkakataon na tayo'y magkakasama-sama kahit sa ganitong online na paraan. Sa kabila ng distansya, naniniwa tayong walang hadlang ang presensya ng Panginoon. Sa atin pong pagbubulay ng salita ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang title po ay ibigay mo na dahil nagmamalasakit. Minsan, may isang bata na may paboritong backpack. Kahit saan siya pumunta, dala-dala niya ito. Pero habang tumatagal, pinupuno niya ito ng kung ano-anong lamang laruan, libro, gamit na hindi kailangan. Dumating sa point na bigat na ng backpack, halos hindi na siya makalakad. Sabi ng tatay niya, "Anak, tulungan kita." Ang sagot ng bata, "Hindi po, kaya ko pa." Hanggang sa napaupo na siya sa daan dahil sa bigat. Ganito rin tayo minsan. Puno ng problema, worry, stress, pero ayaw pa nating ipasa sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pedro, ipagkatiwalin ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Ipagkatiwala, isang desisyon at pananampalataya. Ang salitang ipagkatiwala ay nangangahulugang ilagak, ihabilin, isuko. Hindi ito simpleng pagbitaw. Ito ay act of faith. Hindi natin ipinagkakatiwala ang problema sa isang taong hindi natin kilala, kundi sa Diyos na tapat at mapagkakatiwalaan. Minsan ayaw nating ipasa sa Diyos kasi gusto nating may control tayo. But real trust means surrendering control to someone who knows better. Ano ang backpack mo ngayon? Ano ang alam nito? Ano ang laman nito? Relationship issue, insecurity, guilt from the past, mental health struggle, ilagay mo yan sa paanan ng Diyos. Isa pang salita ay yung mga alalahanin. Lahat ng uri, walang maliit o malaki. Ang salitang mga alalahanin ay plural. Ibig sabihin, hindi lang ito concern sa isa. Pwede itong kabuhayan, hanap buhay, kalusugan ng pamilya, pressure sa pag-aaral o trabaho, kakulangan ng direksyon sa buhay. Isang OFW na iniwan ng pamilya sa Pilipinas. Araw-araw, kahit pagod, nagtatrabaho siya para makapagpadala. Pero gabi-gabi, iyak siya na sa lungkot at pag-alala. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Hanggang isang araw, isang online church service ang narinig niya ang 1 Peter chapter 5 verse 7 at doon niya napagtanto, hindi ko ito kailangang akuing mag-isa. Kapatid, hindi ka nag-iisa sa laban mo. Huwag mong hayaang masakal ka ng anxiety na dapat sa Diyos mo ilapit. Bakit? Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Ito ang puso ng Diyos. Ito ang pinaka-importante
na bahagi. Ang dahilan kung bakit mo ipinagkakatiwala dahil nagmamalasakit siya. Hindi ka lang project sa Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Napakahalaga mo, anak niya, at hindi kanya pababayaan. Hindi lang siya concerned sa resulta, kundi sa estado ng puso mo. Gusto niya maging masaya ang iyong buhay. Kaya nga sabi na parito siya upang ikaw ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. God doesn't just see your performance. He see your pain and He deeply cares. Kahit hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Kahit hindi mo pa naiyak, naramdaman na niya. Jesus on the cross, pinakamalinaw na pagpapakita ng kanyang malasakit ay nang ibigay niya ang kanyang sarili sa cross. Ipinasa niya ang lahat, pinasan niya ang lahat ng bigat ng mundo para ikaw, hindi mo na kailangan buhatin mag-isa ang sayo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, may bit-bit ka bang hindi mo kayang buhatin? Meron ka bang bagay na ayaw mong isuko sa Diyos? Ilang gabi ka nang hindi makapakali sa kaiisip? 1 Peter chapter 5 verse 7 ang sagot. Ipagkatiwala mo na, ibigay mo na, dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Kung gusto mong gawin, isang halimbawa ay pwede mong gawin ay ito. Isulat sa papel ang lahat ng iyong inaalala, isa-isa. Manalangin at ipasa ito sa Diyos. Pwede mo ring itapon o sunugin bilang simbolo ng release. Ipagdasal ang iba pang mga mabibigat na dahilan. Be part of someone else healing. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo at handang tumulong sa iyo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami pinapasan sa buhay na ito na mag-isa. Tinatawag mo kami na ipagkatiwala ang aming mga alalahanin dahil nagmamalasakit ka. Tulungan mo kaming magtiwala, magpahinga at maniwalang hawak mo ang lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.